Okay mga Lods, pakinggan na natin dito si Vico Soto. Una, sana mas marami pang mahuli at mapanagot, pero isipin na lang din natin, 6 months ago, ni hindi natin alam na ganito na pala kagrabe yung nangyayari sa mga DPWH project. Okay, so this is actually a indictment dun sa mga DDS na ang ginagawa nila is parang sinasabi lang nila that this is actually just a political attack ni Vico Soto against his political rival sa Pasig. So alam natin na hindi yun totoo. What the truth is, meron talagang ginawang kalokohan yung mga Diskaya. Tandaan natin na before you accuse anyone of anything, you have to have evidence. And yung isang kaso ni Vico Soto sa mga Diskaya, yung tax evasion, actually pananagutan din nila yun. Billions of pesos yun, di ba? So medyo maanghang kasi yung mga sinabi dito ni Mayor eh. Pero kung ako sa inyo, yung mga paborito nyong DDS vloggers, singilin nyo. Kasi may resibo naman eh. May mga video sila na kung ano-anong shit yung sinasabi nila kay Vico Soto. Now na nagkahulihan na, now na may nakulong na, now na may nanagot na, ayan na, singilan na ngayon. Today is the day na pag na yung mga sinasabi nito mga political vloggers na to, dapat yung i-backtrack. Ayan, sila sila Joey, sila Daryl Yap, sila Banat Bay. Para lang alam nyo, kasi going into 2028, they have an agenda. And nakita nyo naman yung depensa nila sa mga Diskaya. Okay, let's keep on going. 6 months ago, hala ng mga Diskaya at na marami pang iba na wala na makakagalaw sa kanila. Oo nga, kasi this was allowed during the previous administration. I am not just limiting this to the Duterte administration, mga Lods. Kasama dito yung previous administration after that. Kasi yung mga Diskaya, noon na noon pa yung mga yan. And thanks to Pangulong Marcos, kailangan nating i-comment si Pangulong Marcos kahit paano dyan, na-expose yung mga ganitong kalakaran. But again, once I've said this before and I'll say this again, yung corruption issue sa flood control is merely a part, okay? It's just a piece of the puzzle on the bigger context of the corruption here in the country. Marami pa yan. Isa lang yan. Anyway, tuloy natin. Impunity. Kahit papano nasa tama ang momentum. Dalawa, wag sana natin kagatin ang propaganda ng mag-asawang Diskaya na sila ay small fish. Okay, correct. Bakit? Kasi sinasabi nila may mga mas malalaki pang, pag binasa nyo yung comment section, ito, nakikita ko to, na meron pang mga mas malalaking tao meron pang mga mas malalaking tao na involved dito. Well, that is correct. Pero the Diskayas are not the small fishes here. That the fact of the matter na nasa top 15 sila ng mga contractor, and they are, I think last term ni Duterte, di ba? Top 1 sila. Meaning to say, meron talaga to. Okay? Hindi sila, they are not absolved of anything. Tapos ayaw pa nila maging state witness, di ba? Mali naman yon. Tuloy natin. O biktima lamang. Sabi ng AMLAC, mahigit 100. Ayan o, kita mo yan ang tinatawag na resibo. Ito gusto ko talaga kay Vico eh. Alam niyang magsalita as, well, Gen Z naman siya. Ay hindi, younger millennial. Tama ba ako? Mayor? So, meaning to say, alam niya yung alam niya yung lingwahe ng mga kabataan, resibo. Resibo ang kailangan. Ayan ang resibo. Tuloy natin. 80 billion pesos ang pumasok sa mga bank account nila. 4 sa siyam na kumpanya pa lang nila ang pinag-uusapan natin. Okay, yun. 4. Oo nga, no? Dami nilang kumpanya, no? Kung susuriin natin na mabuti, hindi lang sila basta kontraktor. Sila ay naging tagapagpasimuno. Sila, kumbaga, kasali sila doon sa player sila doon sa grand scheme ng DPWH, government officials, and contractors na nangungurakot ng pera ng bayan. Siguro mas maganda, sana gumagana yung ballpen ko rito ha. Mas maganda yung isipin to as ganito. Hindi gumagana. Pero ang sinasabi ko lang sa inyo, huwag kayong mag-isip ng isang tao. Kasi ang ginagawa ng propaganda ngayon is they are trying to pin this on one person alone. That's not how it works. Lahat yan damay, okay? Kung sino lang yung pinaka, yun yung unang dapat managot. Tapos may trickle down effect yan eh. Natutunan ko to kay Vico Soto, yung bibingka effect. Bibingka yung kung paano mo sasolvin yung
politic, it's like magluluto ka ng bibingka, di ba? Yung sa pinaka fundamental, yun sila muna yung pananagutin mo, tapos eventually maluluto yung sa taas. Ganon din yun eh. Dapat simula pa lang, yung sa mga pinaka ang uunahin mo, tapos magti-trickle down effect yan. 'Di ba? And damay-damay yan kung meron kayong ebidensya against halimbawa kay Boss Martin, kasi si Boss Martin lagi yung yung mga gustong-gusto ng mga DDS, please, by all means, labasan nyo ng ebidensya. Kasi, as it turns, 'di ba, maraming mga nadadamay, damay-damay na, tuloy. Hindi lang isang administrasyon ang correct, ayan na. Nila. Lagi nilang pinupuntahan yung mga congressman. Exactly, marami yan. Nagpapamiting ng mga chief of staff. Tapos pinipresenta nila yung mga available na DPWH budget, lantarang nag-aalok ng advance, porsyento, SOP. Yun, di ba? So kalakaran kasi talaga siya. Tatlo, sabi ni Madam Sara, paano yung mga anak ko? Huhu. Paano ba? Talay. Sana naisip niyo yan bago niyo dinamay ang mga anak ninyo sa mga kalokohan ninyo. Pangalan pa lang ng korporasyon, ginawa lang santo, pero St. Gerard, St. Timothy, St. Matthew, pati yung YPR. Si Matthew Carl, binili ang St. Matthew Corporation, 18 years old noong 2022, sa halagang 245 million pesos. Sana all may 245 million noong 18 years old. Ayun lang. So nakita nyo, mga dummy accounts lang nila, pero sila pa rin yung may-ari. 'Di ba? Ganon din yung nangyari kay Zaldico eh. Yung binenta, linagay lang doon sa pangalan ng anak. Ganon talaga. Mali lang ng mga naawa ko dito sa mga anak nila, kasi sa tingin ko naman hindi naman nila ginusto yan na maano diyan. Iniisip nila normal kasi yun yung nakalakihan nila eh hindi pala. Well, sabi nga nila, crime doesn't pay. Hindi bababa sa 17 billion ang naging infra projects na nito. Si Gerard William Francisco, 18 years old, 2021, nagparehistro ng one-person corporation, Waymaker General Contractor. 50 million pesos authorized capital stock, 12 million pesos paid. Putek, ang daming resibo ni Yorme. Iba. Capital. 2023 alone, naka 3 billion pesos ito. Property, ibang usapan pa yan. Mr. and Mrs. Diskaya, hindi lang kayo nagnakaw. Tinulungan at tinuruan ninyo ang mga anak ninyong magnakaw. Ang bigat nun, sobrang bigat nun talaga. Kasi essentially, sinama nila yung anak nila dun sa skema nila. Sobrang bigat talaga nun. Ang bigat nun, sobra. Like, wow, masakit eh. Masakit pero totoo. Ano yung sabi ni Apex? Totoo naman yung sinasabi ni Vico Soto. Masakit lang yung pagkakasabi niya. Aray. Tuloy natin. Sana magsisi sila, magsabi na ng buong katotohanan. Pero sa nakikita natin, parang wala talaga silang pagsisi. Patuloy pang nagsisinungaling. Paiba-iba ang kwento. Nung una, yumaman sa DPWH. Alam mo, pinaka-the best niya, dapat nag-invoke na lang sila ng right to self-incrimination. Tapos linaban na lang nila sa korte. Yun yung best shot nila dyan eh. Problema kasi sa mga Diskaya, they really felt that they cannot be touched kasi marami silang kilalang kongresista. Kumbaga, if we go down, you go down as well. Pero iba na kasi yung panahon ngayon. And sorry to say kasi si Marcos kasi may ginawa naman talaga. He started all of this. Kumbaga, kung aabot man sa kanya yung sisi, that is yet to be proven. Pero at least ngayon, nagsisimula na yung matapol down yung, or at least ma-unmask yung corruption issue dito sa Pilipinas. Kasi we all know that there is corruption in the country, but we don't know how deeply rooted it is. Now, the public understands na kung gaano siya kalalim. Of course ako, meron din akong mga konting alam-alam dyan, pero not as deeply rooted as tong si Vico Soto. Tuloy natin. Sa dulo, maliit ang kita sa DPWH, minsan lugi pa daw. Nung una, binanggit si Speaker Martin, pati si Zaldi. Sa dulo, ngayon, wala naman daw silang alam doon. Oo nga, sinasabi, parang nagturo lang ng nagturo eh. May sasabihin dito na importante dito si Yorme. Siya na lang magsabi. Buti na lang, una na nilang pinangalandakan ng nakaw nila. Ayan, maganda yan talaga kung may evidence sila against kay Romualdez. Please show, di ba? Para sama-sama.
And ang problema kasi walang maituro na ano. Pero in fairness naman kasi kung gusto niyo ng kaso kay Boss Martin, meron na sa kinasuhan ng 19 Congress sila yung respondent yung leadership niya. So let's see kung ano mangyayari. Tuloy natin. Kaya halata tuloy sila ngayon. Gumagawa pa rin sila ng kasamaan. 2 congressman na ang nagkwento sa akin. Ayan, ito. 2 congressman na ang nag-ano sa akin. Pero this is hearsay Humihingi sila ng pera. Yun. Cash, kapalit ng hindi pagsama sa kanila sa listahan o dun sa ledger. Ilan na rin. Ayun na nga, 'di ba? So meron yatang madadamay na nang nagkwento sa akin na tinatakot pa rin nila mga dati nilang empleyado. Oh. Huwag na kayong matakot, iligtas nyo na yung sarili nyo kasi unfortunately for you guys, kung sino man yung mga ganito nyo isipin to this is something that I've noticed and you can actually try to figure this one out for yourself. Meron silang mga in cahoots or mga kakampi na senador at congressman dyan. Hindi ko na lang sasabihin sa inyo kung sino, pero meron. Okay? And meron din sila mga kakamping vloggers. Kung mapapansin nyo, 3 months ago, may mga vloggers na nagde-defend sa kanila. They were downplaying the issues of the Diskaya as a political attack by Vico Soto. As if naman kailangan niya pa ng umatake sa politiko para sumikat. Si Vico Soto is one of the well-beloved na mga politiko dito sa Pilipinas. Okay? Bar none. He is loved by all. Di ba nga, nung sinama yung pangalan ni Vico Soto sa pagka-presidente, biglang naging statistical tie sila ni Sara Duterte. That's how much she is beloved. Kung mabibigay ko, kung mapapahiram ko lang to ng 1 taon sa buhay ko, gagawin ko para mag 40 years old siya pagdating ng 2028 That's the only disqualifying factor na meron siya. Pero, in terms of popularity, yakang-yaka. Okay? Ano pina-point out ko rito? This is the propaganda play ng mga Diskaya noon or yung mga supporters nila na senador, kongresista. Naalala ko, kinontent ko to merong isang senador na yun din yung sinabi niya. Exactly what the vlogger said. Because there is propaganda. Diba? So ako, of course, take my word with a grain of salt. Baka counter propaganda lang ako. But at least you know that there is play going on. But I will tell you one thing. Vico Soto dito does not need propaganda para para sumikat dito sa Pilipinas. Kasi napatunayan niya na kaya niya na pamalakad ang isang syudad ng walang korupsyon. Clap your hands, everybody. Anyway, tuloy natin. Para hindi tumistigo laban sa kanila. Blackmail. Huwag tayong tumigil. Patuloy natin gawin ang lahat na makakaya natin para mapanagot ang dapat managot. Correct. We all have something to contribute. Let's all do our part. Oh, yun. Let's all do our part. Ako, I'll just do my part. Papakita ko sa inyo yung 2 sides of the story lagi. Of course, yung side ng storya ko and yung side ng storya ni Vico Soto. And yung side ng storya ng mga DDS as well. Pakinggan nyo lahat. Tapos kayo ang magtimbang kung sino ba ang mas gwapo sa amin dalawa. Siyempre kami dalawa. And joke lang. Yun lang naman po yung sa akin for today. Mga